Okay, so sa part 2 naman siguro ano muna. Then after 5 minutes ay mag-start na ako. Ayan, tuloy-tuloy na yun. So, pwede kayong kumain habang nakikinig. Then, ayun, kung gusto niyo mag-chat down ng notes ko lang. And sa akin naman, ah, sagot lang kayo ng sagot. Kung sakaling magtanong ako, okay lang magkamali. Wala namang masama magkamali. And, ayan. Ay, kung di niyo pa, ay, 15 na tawid. Chat pa lang. Take concept. Okay. So, ayan. Last one na 5 minutes. Start tayo siguro 7:26. Then, represent ko na yung aking whiteboard. Wait. Here. Ayan, nag-testing na. Tinesting ko lang siya yung ano ko. Baka makita yun. Gori-gori. Mag-Microsoft Whiteboard ako kasi dito ako comfortable. Okay, so susulat-sulat na ako muna ako. Ano nga yun? Sequences. Sequence. And series. So, ayan. 7:26 start tayo. 7:26 guys. Ano muna kayo. Pero dito lang muna. So, dun sa ibang students na mag-out, na-encourage ko na bumalik ulit. Para mamaya. Para for later. Kasi ito not just for difficult but also for MLW na din yung lesson. And wait lang. Dito pala wala akong kasi naka-whiteboard ako na Microsoft, so hindi pa ako sanay na yung paano gamitin to, like yung magdodouble ng file. Title natin to. Anong title? Sequence and tools. Mamaya natin pag-uusapan yung di nag-save yung pagkakain. Postpone. What? Next week na daw yung namin, yung long test namin for what? MMW. Oh, nice. Pag-joinin niya na yung pag-joinin niya na yung ibang mga kaklase niya guys. Legit, magagamit niya to.
Kasi kung ayaw man, hindi namin ano yun, control na. It's their decision naman na ayaw tumali sa tutorial. So this will be so ito nga pala guys, pag ako magtuturo, so kapag ako magtuturo, ang setup ko po is direct approach. So what I mean is like diretsong mga problem sets na. And while explaining those problem sets, ina-explain ko na din at the same time yung mga definition parts and mga other stuffs doon. So, ang benefit nun, kumbaga mas specific yung matututunan yung part and at the same time, mas time efficient siya para sa both sides of the parties. But iba-iba naman sa turo ang bawat person. Pero yun lang sa akin. So anyway, it's 7:26 na, so we will start. So una, start tayo sa series and sequences. So, ano bang pinagkaiba nun? Sequence, this is like patterns. Yan yung basic word na mali-describe natin sequence, patterns. Series, we can describe as sum of patterns. Yan lang yung basic description ng sequence and series. Bale, pag sinabi natin sequence, yan yung mga nakikita natin sunod-sunod. Let's say we have 2, 4, 6. Yan. Yan ay pattern, yan ay sequence. A type of sequence siya, which is called arithmetic sequence. Sunod series, we have 2 plus 4 plus 6. Yan yung pagkakaiba nila. So, sequence is just a pattern and series is the sum of patterns. So, kumbaga, series is like pinag-add nyo lang na values nung nag-sequence nyo. Ayan. Okay, next. Tatanungin ko kayo guys, ano yung mga different types of sequences na alam nyo? Anyone can raise. Okay lang magkamali. Oh, wait lang. Check ko lang yung tumaas. Sino tumaas? Go. Kyle. Isa lang. Geometric. Isa lang. Sige, go. Geometric. Sino pa guys? Geometric. Sino pa ang gusto sumagot? Lahat ng alam niyo yung na magbigay lang kayo isa. Okay, mahiya guys. Ano ka sir? Go. Ano pang Quadratic sequence po. Nice. Okay. So we have quadratic here. Ano pa? Yung pinag-aralan natin. Ano yun? Sa NMW. Yung naging main focus natin. Anong sequence yan? Go lang guys. Taas na ng kamay. Go. What's that? Fibonacci sequence. Yeah. Okay na yan. Fibonacci sequence. Ano pa? Wait, sino yung tumaas? Ito na. Go. Arithmetic. Okay. Ano pa? May isa pang Oops. May isa pang medyo rare na na-discuss siya last time yung junior high school, senior high school, pero hindi siya laging focus kasi sobrang hirap. Ano ba sa tingin niyo yun? Go, sagot. Harmonic sequence. Okay, yan. So, yan yung mga common sequence na nakikita natin sa math. But madami pa yan. Madami pang mga klase yan. May mga sequence na napupunta lang sa number theory talaga. I mean, itong sequence nga pala wait, Control Z. Ang sequence at series nga pala is under number theory. But nagagamit siya for calculus. For like sa mga shapes and stuff. Pero ang pag-uusapan natin is like basic structure.
Okay, so we have geometric, quadratic, Fibonacci, arithmetic, and harmonic. Anong pagkakaiba natin? I mean, most of this naman is alam na natin. So, geometric sequence, lagay ko lang dito. Types of sequences. Di ano lang yan, basic types lang yan. Di yan yung lahat. So, we have geometric. So, ang geometric, common ratio. Ang di ko lang tanda dito ay harmonic. Pero alam ko yung itsura niya, pero di ko tanda yung definition. Quadratic, nagkakaroon ng common second difference. Mamaya, malalaman niyo kung ano yung tinatawag kong second difference. Oops. Wait, hindi ko siya maano. Second difference. Fibonacci, ang kanyang main point ng Fibonacci is like next term is the sum of the last two consecutive term. Ulit. Sa term yan. Sunod, arithmetic. Sa arithmetic, ang tataad dyan lang, common difference. Yan. Ano ko, digat lang. Kaya yung tatandaan nyo sa arithmetic, common difference. Sorry sa sulat kayo, sa panga talaga akong sulat. Difference. Ano ba spelling ko? Difference. Yan. Sa harmonic, ang alam ko sa ano siya, sa ano yun? Denominator. Ang main focus siya, like mag-i-increase ng ano. Pero try ko hanapin yung ano, sa harmonic, yung pinakang main short definition niya. Sa harmonic ay ayun. Denominators. Wait lang. Denominators have common difference. Yan. Kaya pala tandaan dyan sa mga yan. So, ulitin ko lang. Geometric is common ratio. Quadratic, common second difference. Malalaman nyo mamaya kung bakit. Fibonacci, yung sum ng next term is the result of the next term is the sum of the last two consecutive terms. And arithmetic, common difference, harmonic, denominator, subcommon difference. So, ang magbibigay tayong focus sa tatlong to. Sa geometric, quadratic, saka arithmetic. Ito Fibonacci kasi na-discuss na nila Sir Kent eh. Yan, okay na yan. Ito, di naman siya necessary. So, di na to. Di na necessary. So, ayan. So, let's start. Wait lang. Start tayo sa arithmetic muna. Wait lang. Saan na yung bubura? Ayan. Ayan. So, arithmetic. We have arithmetic sequence. Ayan. So, an example of an arithmetic sequence is yung kanina. So, we have 2, 4, 6, 8, 10, and so on. Ngayon, paano naman daw kung ang problem is like, papahanapin yung ano, yung, say, ano maganda, 20th term. Hanapin daw natin yung 20th term. Gagamitin natin yung formula na a sub n is equals to a sub 1 plus the value of n minus 1 times the difference. So, ang hinahanap natin is 20th term. Ito yung mapupunta sa value natin ng n. So, we have a sub 20 is equals to
ano yung first term natin sa sequence. So in this case, 2. Ay, mga pala guys, screenshot nyo to Ay, mag-screenshot kayo kung ano. Kung... Kasi hindi ako naka-jump board, so hindi ko mabibigay yung link nito. Anyway, so we have 2 plus 20 minus 1, and itong D, para lang makuha yung D, ang gagawin lang natin is to get the highest value, or I mean the yung pinakang nasa right side, or like yung pinakang right ng kahit anong numbers dyan. Basta dito lang kayo pipili lagi sa kanan ng ipang mamain. Tapos yung ano ba di-describe it? It's like in a mathematical formula ganito. And n plus 1 minus A pala. Sub n plus 1 minus A over n equals T. So let's say let's say 1. So let's say A 1 plus 1 minus A 1. So we have T. Then we have A sub 2 minus A sub 1 equals D. Then A sub 2. Alin dyan A sub 2? So A sub 2 is R4. Kasi nga ito A sub 1 natin. A sub 2. A sub 3. A sub 4. And so on. So we have A sub 2 here. So in this case, 4 minus 2 is equals to T. We have T of 2. So let's just plot D dito sa gilid. So ang magiging formula na natin is, our solution rather is A sub 20 is equals to 2 plus 20 minus 1 is 19 times 2. Now the next step naman is just to like multiply using PEMDAS. So 2 plus 2 times 19 is 38. So 38 plus 2 na. So A sub 20 is equals to 40. So para lang makuha yung nth term ng isang arithmetic sequence is just to use this formula na given natin. So may nagets ba? Gets niyo ba? Taas ng kamay kapag gets, guys. Taas ng kamay. Go. Sige. Ayan. Nag-like. Kahit react. Sabihin niyo pag gets niyo. Nice. Very good. Hoy, hindi gets ni, Di ata gets ni Vin. Vin, di mo gets? Oo. Okay lang joke lang. Next. Oops, sabihin ko. Ang galing. Ganun pala yun. Slide pala to. Ano pa discover? Wow. Ayan, dito tayo sa side. So we have diba, ito yung kanina. Ayan. Magbibigay ako ng question, tapos sasagutin nyo. So 0 siguro mo na 3 6 9 12. Tapos, ang hahanapin nyo daw, and so on pala. Ang hahanapin nyo daw is 15th term. So, go guys. Solve nyo to. 15th term. So, bali, ang magiging natin. Yan. Go. Solve nyo. Ang, lang to? 2 minutes lang. 2 minutes guys. 2 minutes. Solve nyo yan. 15th term. Yan, solve nyo to. Taas kayo agad ng kamay pag nasolve nyo. Malay nyo ang makasagot. Baka ipakita tong video sa mga sir at ma'am natin. Magka-bless pa kayo guys. Diba? Okay, ayan, go. Ano yan? Vin. 42. Okay, so check natin. Paano niya nakuha yung 42? Kahit ako, di ko pa alam sagot. Di man ako nag-solve. Anyway. Wait, tambarin ko lang to.
Oops. Ayan, so we have a sub 1, which is 15. It's 15 to rather 0 plus yung n natin, which is 15. We have n. Tapos d of 3. So 15 minus 1 times 3. So we have a sub 15. So we have 0 plus 14 times 3. In this case, 3 times 14 is just 42. Yeah, tama si Win. Yay, amazing. Nice. Ay, shit. Sorry. Wala, nagbara ako. Sorry, guys. Ito. Isa pa. Kaya niyo yan. Ito. Next. Let's say, negative 1, negative 4. No. Wag negative 4. Negative 5, negative 9. Ay, wait. Dito na lang sa sunod. Wait lang. Ulitin ko. Negative 1, negative 5, negative 9, negative 3, and find nyo daw ang a sub 13. Yan. Ay, mali. So 3. Yan, go guys. A sub 13 or the 13th term. Go guys. Paunahan ulit. 2 minutes lang. Yan, go. O dahil ito, nakaset na ang calculator. Go. Ano yan? Go. Win. Six? Bakit 6? No, di 6. D6. Ano yan, Aaron? No, go. Ano sabi? Siguro po negative 72. Okay, so let's see. So you have a sub 13. Ang first term natin is negative 1. So bale, n natin is 13, di ba? And d natin, siguro dito kayo medyo nagkamali. Kaya nagkaganon sa 13th term. Yung inisip nyo siguro ang d or ang difference natin is positive. Pansin nyo na papuntang negative siya. Hindi siya pataas, pababa siya ng number. So in this case, gawin lang natin ulit yung kanina natin ginawa na a n minus 1 minus a sub n, sorry, rather. Ayan. So, lagay natin dito. D is equals to, pili lang kayo ng mataas na number dito, above negative 1. So, let's say, pili tayo sa a sub 2 or a sub 3. So, gawin natin, nth term natin is 3. So, magiging a 3 minus 1 wait, plus pala, sorry. A plus 1, yan, so may a 3 plus 1 minus a sub 3. So, ang a sub 4 minus a sub 3 is equals to, ang a sub 4 natin ay negative 13. Ngayon, magmaminus tayo ng a sub 3, which is yung negative 9. So, minus negative 9. Yan, dyan kayo siguro mo nagkamali sa part na yan. Kung sakali nagkamali ba kayo. I mean, not all naman is nagkamali dyan. So, okay, equals to negative 13 plus 9. Therefore, ang common difference natin is negative 4. So, yan. So, bale, ang d natin is negative 4.
Ang n natin is 13. So, flat na lang natin. 13 minus 1 times negative 4 parenthesis. Baka mapagkamala minus eh. So, a sub 13, a sub 13 is equals to negative 1 plus 12 times negative 4. Tapos, magiging ace, wala. Parang mali ata yung, ano ba sinabi nung kanina? 72, di ba? Negative 72. Parang mali ata yun. Pero okay lang. A sub 13 is equals to negative 1 plus 4 times 12 is 48. So, nagiging negative 48. This case, magiging negative 1 minus 48. This case, negative 49. Wow. Prime numbers. Okay, so yun ang answer natin. Para ma-prove, siguro, isa-isahin natin para ma-prove. So we have, anong simula? Negative 1 ano? So we have negative 1. Dagdag tayo. Negative 4. Oops, negative 5 rather. Sorry. Negative 5. Negative 9. Negative 13. Dagdag lang tayo ng dagdag ng 4. Negative 17. Negative 21. Negative 25. Negative 29. Tapos negative 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Plus 4. Negative 33. Negative 37. Negative 41. Negative 45. Negative 49. Ayan, tama. So, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ayan. So, ayun. Tama yung ating sagot, negative 49. So, okay lang yun sa ano. Okay lang na magkamali guys ha. Ayan. Ito yung tamang sagot. Pero, siguro para ma-master pa ng konti. Bigay pa akong last example, then proceed tayo sa arithmetic series naman. So, let's say we have 2, negative 3, negative 8. Okay na yan, pwede na mahanap. And find out the A sub 19. Go guys. Ay, 3. Go guys na. Go. A sub 19 daw. Ng ano na yan, series. Hanapin nyo daw. 3 kayo sumagot. 2 minutes lang ulit. Kahit kuhanin nyo ng calculator nyo. Oh shit na ano. Kuhanin nyo na yung calculator nyo. Wala yung ano. Whiteboard. Bakit? Wait lang. Ayan. Kita na ba? Ayan. Go. Ayan, si ano. RA. Go. Sir, di pa ako sure pero nakuha ko po is negative 91. Okay, so 19. Most likely tama siguro yun. Kasi, ano eh. Pero check natin. Sub natin. So we have A sub 1 natin to. So we have N, which is 19, and D is ilan to? Kahit base na lang sa tingin nyo, pag minusin nyo to, o kaya ito. In this case, ang ating common difference, since pababa siya, pababa ng value, papunta siyang negative infinity, so magiging negative ang ating common difference. So negative, negative 3 minus 2. So negative 3 minus 2 is negative 5. So yan, plot na natin yung formula. So A1, ang A1 natin is 2. So, lagay natin ng 2 plus
Ang n natin, which is 19, lalagay natin dito. Minus 1 times common difference. So, equals to 2 plus 18 times negative 5. Sorry guys, ako lang dalang calculator, kaming katabi. So, magiging 5 times 18, which is equals to, yun to, 90. Yeah, 90 nga, ano. Yeah, 90. Negative 90. Oh, okay. Alam ko na yung mali. So, magiging ano? Tama ba? 90 ba? Oo, 90 nga. So, hindi siya 92. Ano? Okay. Ano? Nagkamali ako siguro dito sa part na to. Positive kasi ba? So, almost tama na yung ano. Sagot mo. Okay lang yan. So, magiging 2 plus tuloy. 2 minus 90. Kasi negative to. Dali to. Negative to positive. So, magiging negative 88. Ang A19. Yan yung final natin na answer. So, okay lang yan, guys. Wait, po nga lang. Walang calculator. Solve ko. Para sure. 2 plus 18 times negative 5. Negative 88 nga. Negative 88. So, ayun. That's all for arithmetic sequences. So, punta tayo sa series naman. Sa series, madaming klaseng formula sa series. Lahat naman ng series geometric, series of geometric sequences, series of arithmetic sequences. Madaming klaseng formula yan. Pero, sa bawat isa siguro, isa na lang yung bibigay ko. Yung pinakang effective na. So, sa series naman, ang kailangan kong patandaan sa inyo na formula, finding the sum. Ito, nakita ko to sa MMW nung time na mag-isa ako nagsagot. Kasama ko ata electronics engineer. Mag-isa lang ako nagsagot dun. Ako kasama, finding the sum. Sorry, na-late kasi ako eh. So, series, finding the sum. So, ito lang tatandaan nyo. Series of a specific nth term is equals to n over 2 bracket 2a sub 1 plus n minus 1 times d. Yan. Yan lang yung kailangan yung tandaan. Kasi madami pa yung formula. Like, sobrang dami pa yung formula. Mga nasa 5 ata pa. Or more than that. Pero ang pinakamahalaga yung tandaan dito is ito. Part na to. Yan. Yan ang kailangan yung matandaan. Kasi, dito nag-base lahat tong iba't iba pang formulas sa formula na to. Okay, moving on. So, we have sequence muna. 4, 2, 4, 6, 8. Dito, kapag ang tanong is find the sum of S4, madali lang siya i-solve kasi pagpaplasin-plasin nyo lang lahat to. 4 na to. Yan, pagpaplasin nyo lang yan. So, 10, 12, 20. Madali lang yan. Paano naman kung ang tanong ay S sub 20? Yan, dito napapasok yung formula na to. Kasi ang hassle nga naman na mag-plus ng sobrang daming maglilista ka pa ng sobrang daming ganito. Eh kung ang tanong lang naman ay sum. So, let's start. S20 is equals to, laging tandaan, itong 20 na to is n. Ito. So, 20 over 2, 2a1. So, ang a1 natin is 2. So, we have 2 times 2
plus 20 minus 1 times common difference natin ay 2. Ito. Pag minusin na lang natin ng 4 at 2. So 4 minus 2 is positive 2. Okay na yan. So, pwede na ito i-cancel. Gawin na lang 10. So, magiging 10 plus 2 times 2 is 4 plus 19 times 2. So, you have 10, 4 plus 38, and equals siya sa 10, 42 times 42 times 42. In this case, 420. Yan ang summation ng nung 20 terms. Simula 2 papunta doon sa 20th term. Simula 2 hanggang sa 20th term. Dot. Yan yung summation niya. Summation, yan. Kumbaga yung pinagsama-samang numbers niya. Nagets ba? React nga kayo guys kung nagets. Tapos paano ako? React kayo guys or ano? Nagets ba? Sa iba. React kayo guys. React kapag gets. Kapag di gets, go lang. Magtanong lang kayo. Huwag kayo may magtanong. Naintindihan ba? Goods ba? Nice. So next. Bigay tayong example. Paunahan lang din ulit. Okay, tayo susunod. So we have sequence na 3, 6, ito. Negative 3, 6, 13. 13 tuloy. Wait lang. Binibilang ko lang. 15 pala rather. 15, 24, dot. Hanapin nyo daw, hanapin nyo daw yung A sub 8, tapos S sub 14. Yan. Hanapin nyo yung dalawang to. A sub 8, S sub 14. Kahit magkaibang tao ang sumagot sa dalawang yan. Sa A sub 8 at S sub 14. Go guys, kaya nyo yan. Dito this 4 minutes lang. 4 minutes. Paunahan guys. TikTok. Gulo. Go guys. Let's go. Paunahan. A sub 8, S sub 14. Kung di niya tanda formula, kung na-screenshot nyo, di ko sasabihin yung formula. Kailangan tandaan niyo yung formula na agad. Picturein nyo. Na-screenshot. Di ko na isa-slide kasi may problem tayo din. Go, guys, go. Go, guys, go. Asa na kamay pag may answer na kayo. A sub 8 saka S sub 14 guys. Yan ang given. Go. RA. Sir, yung S sub 14 po. Go, ano yung S sub 14? 777? Okay, wait lang. 777. Dito ko muna lalagay So, sino sa A sub 8? Sino sasagot sa A sub 8? Then, masasolve natin pag nakuha na lahat. Pag kompleto na. Wala na ba? Wala sasagot ang A sub 8. Baka naman kayo wala na din sa submit. Wag na submit kayo, Ito, 60. Okay, wait lang. 60. Yan, 60 daw. Ay, baka di ko mababasa yung Baka may mga message kayo sa chat box, di ko nababasa. Wait lang. Okay, wala naman.
Oo nga, may mga message pala kayo, di siya nag-notif, sorry guys. Okay, so 60 daw sa A sub 8, 777 naman daw sa S14. So solve natin muna A sub 8. So we have, kahit di na siya yan eh. Oh, kahit di na siya, pero sige, solve natin. Negative 3 plus, gawin natin 7. Kaya tamad na ako eh. 8 minus 1 is 7 times 9 is equals to negative 3 plus 63. Yan, tama. Correct. Correct si bro. Tama. So, tama yung 60. Now, 777. So, 777, dito natin nalagay, is equals to, ano ba? 14 over 2 times 2 negative 3 plus, sige 30 na lang, pero change ko na. Yan. 7 minus negative 6 plus 9 times 13 is, wait lang, 130 minus 13 is 117. Tama ba? Para sure nga. 117 yeah. So we have 7 times ayun, tama. Kasi magiging plus, positive 111 siya. Yan, correct din. 777. Wow, nice. So, gets yun na bang, arithmetic series? Pag gets na, move on na tayo sa another interesting part ng arithmetic. Which is ito yung, I don't know kung ito ba yung lumabas. Pero, ito sa MMW na test, pero di ko talaga, tanda yun. Anyway, yan. Gets na naman halos ng, karamihan dito. Then, sunod naman tayo sa, sa mga gantong klaseng problems. Given daw ng A sub 3 is equals sa, paliitin ko lang. Medyo malaki. A sub 3 is equals daw sa, magandang term. Siguro 9. Tapos, mag-ano lang example. Susunod lang example sa notebook para mas maganda. So we have wait lang guys. So ang daw? Check ko lang. Tama. Ayan. So, 80 daw is equals to 9. Tapos, A sub, at 9, ang A sub 9 is equals daw sa 34. Tapos, ang papahanapin sa inyo, find A sub 13. Sa inyo, tatunayin ko lang kayo. May idea ba kayo paano yung resolve? May idea ba kayo? So, okay. Ganda. So, paano to masosolve? Paano masosolve ang A sub 13? Ganito ang gagawin nyo. Diba? Balik tayo sa formula. Diba ang formula natin kanina sa A, yung A sub n is equals to A sub 1 plus n minus 1 times t. Ang gawin nyo, given na tong A sub 3 at A sub 9, edi plot nyo lang siya.
So, magiging, and given na din pala yung n, given na yung value ng n natin. So, ang wala lang is value ng d, di ba? And value ng a1. Though yung a1 not necessary, pero magiging necessary siya sa process natin. Hindi siya necessarily need i-find, but necessary sa pag-find ng ating value ng d. Anyway, so we have, ang a sub 3 natin is 9. Diba? So, a sub 1 plus, ang n natin, diba dito is 3. Okay, 3 minus 1 times t. So, sa kabila naman, sa a sub 9, ang a sub 9 natin is 34. Equal sa a sub 1 plus, ang ating n is 9. So, 9 minus 1 times t. So, we have our equations na. Ngayon, what we're gonna need to do na is to like operate lang yung mga terms. Like terms. So, magiging 2d. Ito ay 34 is equals to a sub 1 plus 9 minus 1 is 8. So, 8d. After that, just transpose this sa kabila. And also this one sa kabila. So, magiging 9 minus 2d is equals to a sub 1. And, ano ba to? 34 minus 80 is equals to a sub 1. May napansin kayo? Mapapansin nyo, para sila a1. Ang di ba? A1 na sila parehas. Ibig sabihin, A1 is equals to A1. Tama? So, 9 minus 2D, dito sa part natin, lagay lang natin, is equals to sa kabilang A1. 34 minus 8D. Ngayon, transpose lang. So, ito, lipat natin sa kabila. Itong 9, lipat natin dito. Magiging 8D minus 2D is equals to 34 minus 9. So, wait. Tama ba? Wait lang. Tama. Ayun. Okay. Tama. Pero wait lang. Tama ba yung pagkakalagay ko? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ito. Wait. Mali pala. Kaya pala ako nagtataka. 33 pala rather, sorry. Palitan ko to 33 pa, 33. 30. Iba. Pwede ka lang ako. 33. Yan. Sorry guys, sorry. Oh. $33. Kasi ito 33. Kasi ito 33 ka. Sorry. Ayan. And 33 din to Nagkamali lang ako nalagay. Natatawa ba't fraction magiging sagot? And this one. Ayan, so 33. Ayan, tama na. So, next step, minus na like terms. So, ulitin ko lang binago ko yan, 33. Pero ang 33 yung A sub 9. Nagkamali ako ng lagay. So, AD minus 2D, since like terms sila, so magiging 6D is equals to 33 minus 9 is 24. Yeah, 3, 24. Tanong ka? Sino may tanong? Wait lang. In-explain ko ba eh? Wait lang. 24 is over 6. So, magiging D is equals to 4. So, yun yung difference natin.
Yung common difference. So ngayon, ang gawin na lang natin, kahit di nyo nahanap yung a sub 1, but instead of n minus 1, so, di ba, ang formula natin, a sub n is equals to a sub 1 plus n minus 1 times d. Instead of minus 1, ang gawin natin, a sub n is equals to, gagamitin na lang natin yung a sub 3. Itong gagamitin natin. So, gagawin natin a sub 3 plus n minus 3 t. Ito kasing minus 1, nakabase siya dito sa subscript ng a sub 1. So, let's just na lang, gawin siyang n minus 3 para di na hassle na hanapin yung a sub 1. Kasi, magtatagal tayo kung hanapin ba natin yung a sub 1. I mean, not necessarily sa case na to kasi maliit lang yung number natin which is 9 and ang difference natin which is 4. Maliit lang yung number natin but in the long run, magiging hassle yun. So, magiging na lang natin is a sub 13. So, a sub 13 is equals to, ang a sub 3 natin divide 9 plus 13 minus 3 times common difference, which is, ang common difference natin in this case is 4. Then, pwede natin sabihin 9 plus 10, 4. So, magiging 9 plus 40, in this case, 49. So, yung sagot ni Win is 45. Sure ka ba 45 yan? Check natin para sure. So, alam natin na ang common difference is 4. So, nag-start tayo sa 9. So, sunod is 13. Pwede mag-start pala tayo sa sa a sub 9 na lang. So, let's start with 33. Bulay na yan. So, we start with 33. Plus 4 lang ng plus 4. 37. 41. Ito ay a sub 9. Then, 11. Plus 4, 45. Plus 4, 49. Ayan. A sub 13. Tama. So, ayan. Nagets ba? Or may gusto ko yung 13. Nagets ba, guys? Yun nga, ulitin ko Itong kita niyo ba cursor ko? Kita ko kasi. Kita ko yung nagdodoble yung cursor ko sa screen. Meron din sa presentation, meron din dito sa Gmeet. Anyway. Kita niyo itong a sub 1, ulitin ko lang, ay sa n minus 1 pala rather. Yung 1, nakabase siya dun sa a sub 1. Dito. Nakabase yan dun. So, kung anong nilagay niyo sa unahan, which is, let's say, a sub 3, minus yun dun sa 3 na yan. So, magiging n minus 3 kasi a sub 3 ang ginamit natin instead of a sub 1. So, kung a sub 1 siya, matik, n minus 1. Kung a sub 4 ang ginamit, or rather, kung a sub 9 ang ginamit natin, matik, n minus 9. Ang gagamitin natin, times d. Ayan. Gets ba? Gets ba? Okay na ba dito? React nga guys kapag okay na. Okay, good. So, si Win. Sa ibang students, guys, sa iba kong mga ka-first year dyan. Gets ba, guys? Gets ba? Okay ba? Sabihin nyo lang pag di nyo gets. Go lang. Tanong lang kayo sa chat box. Kapag may di kayo mag-gets. Sure na kayo? Okay na? Move on na ba tayo sa sunod na lesson? Geometric. Susunod na ako So, naglalag na ang aking ang dami na pala. Dito tayo sunod sa taas. So, we have geometric. Sa geometric,
tatandaan nyo lang na formula, a sub 1 times r raised to, wait lang. Ray, ano nga yung geometric? A sub 1 times r raised to n minus 1 nga, no? Okay, yan. N minus 1. So, ang symbol ata dito ay A din ata ito eh. A is arithmetic. Gawin natin G. G sub n. Ayan. So, sa geometric sequence, tatandaan nyo lang lagi, isanapin muna yung common ratio. Sinabi ko kanina, di ba? Wait, nawalan ako ng internet. Wait lang, nag-disconnect yung Ayan, okay na. So, sa geometric, laging hanapin yung common ratio. Makikita nyo naman lagi yan sa sa mga given. Let's say we have 2, 4, basic lang mga type, 8, 16, 32, and so, laging lang, kuhanin nyo na lang or tingnan nyo na lang lagi yung magkatabing numbers, tas i-divide nyo or like kung ano mga operation dito. So, kung saan siya tumugma na pattern is yun yung ratio niya. So, 4 divided by 2 is 2. 16 divided by 8 is 2. 32 divided by 16 is 2. So, ang R niya is 2. So, let's say, gawa tayo ng example. So, bali ang G1 natin, hanapin daw pala natin yung G of 9. G of 9 daw. So, using this formula, so we have G of 1, which is 2. Ang R natin is 2 raised to 9, which is yung N natin, minus 1. In this case, 2. 2 raised to 8. Ang 2 raised to 8, if I'm not mistaken, is 256. Yeah. Sige, 256 na lang. So, 256. Wait, calculate nga lang. Tama. 2 raised to 8. 256 daw. 256 nga. So, 2 times 256 is 524. 524. Huh? $520. 512 brother, sorry. 524 tuloy. 512. Ayan. So, ang G of 9 natin is 512. And para ma-prove natin na 512, we should place isa-isahin natin. Diba? 2. Start tayo sa Start na lang siguro tayo sa, diba ito is G sub 1. Start tayo sa 2, 3, 4. G sub 5 na tayo mag-start. So, we have 32. 10 G sub 5 natin. Tapos, doblehin nyo lang. 64. 128. Tapos, 2, 5, 6, then 5, 12. 5, 6, 7, 8, 9. Ayan, tama. Ayan, so tama siya. So, gets ba? Tapos, kung na-gets, so gagawa ako ng isang problem, 2 minutes lang ulit. Gamitin nyo na calculator nyo. So, okay ba? Gets ba? Heart react. Heart react, guys, pa gets. Gets ba? Raise hand kayo kung gets or react heart. Anything, sad face. Emoji. Ayan. So, gets naman daw na iba. So, magbibigay na tayo ng example or problem. So, let's say we have a problem na ang tanong ay 5 25 125
625. Ayan. So, go. Find G sub, siguro maunti lang. G sub 10. Find G sub 10. Go, guys. Gamitin yung formula. Yan. Ano yun? Anong sagot? Anong sagot? 9,765,625. Wow, amazing. Nice. Okay yan. Yun na yun. So, bale, start sa 5. So, ang common ratio natin, just divide this side. So, we have 25 plus 5. So, 5 na yun. Parenthesis 5. So, yung ratio natin. Then, 10 minus 1. So, 5. 5 raised to 9. So, ayun. Kung ano sinabi niya kanina, yun yung sagot. Ayan. 9,000,000. 765,625. Ayun. Wow, nakahanda na sa calculator. Okay, so, ayun, gamitin niyo lang lagi yung formula na to. Ayan, to. Gamitin niyo lang lagi. Yan na yun. Sunod. Disconnect na naman ako. Wait lang. Disconnect talaga ako, guys. Tinataway ako ng wifi. So sa, ano ko, sa phone. Wait lang. Kaya, na. Lumaya na yun. So, let's say, punta naman tayo sa ano? Sa summation naman ng, or sa geometric series naman. Series naman to. Kanina sequence series naman tayo. Hindi ko tanda yung ano. Hindi ko tanda yung symbol ng S din ba yun? Wait lang. Search ko lang yung ano, symbol ng summation ng geometric series. S sub n din. S sub n din yung na tayo doon. So we have S sub n. Ito ay geometric series na to. Kaya sequence. So S sub n is equals to A sub 1 times r raised to n minus 1, yeah, over r minus 1. Ata. Tama naman. Ay, ano to ah? Wait, ayusin ko lang yung sulat. A sub 1 r raised to n minus 1. Nasa baba yun. Hindi siya nasa taas yung minus 1. So, same case lang siguro din sa arithmetic series. Like, magpaplat-plat na lang kayo. So, let's say we have A sub ano ba maganda? Find daw the let's say find daw the S13 or let's say S9 na lang of the given sequence na let's go low. So 1, 2, 4 saka 8. Yan. Hanapin daw yung summation ng geometric sequence or find out the geometric series of S9 given the sequence 1, 2, 4, 8 and just plot na lang. Mamaya akong bibigay ng question. So plot natin. So ang common ratio niya is 2. So R is equals to 2. So okay na. So ang N natin is 9. In this case, let's just plot. So 1 times R natin is 2 raised to 9.
minus 1 over R minus 1. Dito ako magkakalview. Wait lang. Kung ang 2 sub 8 is 512, ibig sabihin, okay. So, kung ang 2 raised to 8 is 512, ibig sabihin, ang 2 raised to 8 is 1024. Wait, para sure nga. Wait lang. 512 pala. Ang bano ko naman. 2 raised to 10 pala yung 1024. So, R minus 2 minus 1. So, magiging 5, 11. Oops, wait lang. 5, 11 over what? Ano yun? And, para sure ulit, hindi ipag-add natin. So, let's say, wait, tama kung hindi, tama. Wait, greater than 1. Tama naman. Greater than 1 ng R natin. Ay, ito pala. Wait. Nakalimutan ko sabihin. Dalawa palang klase ng formula gagamitin. Ito pala yung ito, gagamitin kapag R, o ang common ratio natin is the R is greater than 1 ata to. Kasi yan. Yun lang naman ang common na ginagamit. So, don't worry na to sa kapag R is less than. So, 511 dyan. Para ma-prove lang natin, so, let's say 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 1, 2, 8. Ilan to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ang tanong ay A sub 9. S sub 9 rather. So we have 256 here. So pag plinat yan sa calculator, ang lalabas ay ito. Kapag pinag-add ito. Para sure, sige. Plot ko na din sa calculator. Try ko lang. 1, 2, 8 plus 64 plus 32 plus 16 plus 8 plus 4 plus 2 plus 1. Ayun, 511. So, correct. X lang. Ayan. Okay, so, ito, magbibigay na ako ng ng example. So, we have ito, medyo confusing lang. Negative 4, negative 16, negative 64. So, find out S sub 7. Yan. Find out S sub 7. Go, guys. Mabilisan lang to. Tapos after nito, di na tayo sa sunod na na part. Which is ito yung yung sunod naman is like yung nakita ko sa sa module, yung sa PSET. Nakita ko sa PSET. So, kakasagot ko lang kanina. Tapos na ako. Di ba lang, patapos pa lang. Pero like, nasagutan ko na yung part na yun. Related sa yung question. Ata. Pero nasagutan ko nga, sure ako dun. Ay, check ko lang. Ito na din siguro, bibigay ko example. Tamad lang yung example. Sagot lang, guys. Kuhanin ko lang yung sagot. Yeah. So, sagot lang kayo guys din, Hanap po yung S7, sub 7. Either for
Okay. Okay. Ayun, kita ko na. Number 17 ng PSAP. Okay. Kaya sasagutin natin. Okay. Alam mo yung answer natin kayo. May sagot na ba kayo? S sub 7, S sub 7 guys. Ano to? 5,000. Okay. Oh, sure ka ba dyan? Sure ka ba dyan? May kulang, may kulang, may kulang. May kulang bro, may kulang. Ayan, ay, na-edit na ba? Ay, ayan. Negative 5, 4, 6, 1. Wala, sige, tingin daw formula. Ito yung formula. Ito. Ay, ito pala, sorry. Magulo yung nandun eh. Oh, yun, tama si, RA. So, let's say, S sub 7 is equals to A sub 1. So, A sub 1 natin ay 4 ba nga yun? Negative 4. Times R raised to 7 minus 1. Ang R pala natin ay 4. Okay. So, ala. So, ang natin ay 4. Tapos, over R natin is 4 minus 1. Okay. Next. Plot lang sa calculator. So, magiging, 4 raised to 7 minus 1. 16,383. Over 3. So, yung answer is multiply ko na lang sa calculator sa 4/3. Negative 4/3 rather. Okay, so mali ata yung Mali ata yung 5 to. Negative 5,000. Ayun, negative. Yun, tama si Win. Negative 21,844. Yung mas tama. Siguro nagkamali ka sa RA. Nagkamali ka sa either exponents. Baka pinag-minus mo yung exponent siguro. Ginawa mong 6. Paano pag ginawa ko kaya 6 yun? Parang lalabas nga dyan yung Parang lalabas yun yung 5,000. Times 3/4. Hindi din. Ay, 4/3 pala siya rather. Sorry, 4/3. Hindi din eh. Ano ba si 4,000? So, mas tama yung 21,888. 8 something, ewan. So, negative 21, 844. Mas tama to. Ito yung tamang sagot natin. Okay lang yun. Bawi tayo sa Okay na lang tayo sa exam. Sunod. Kasi malapit na 30 minutes na lang. Discuss ko yung quadratic. So next, ito. Ito yung sa number 17 ng problem set. Wait, yan nag-chat. Kuya, pwede yung hirang suffer shoes if you have. Wala na ako. Okay. Uy, You can wait, Rain. Ano yun? ICE 01 kaya yung section niya? Ay, IC. Ay, hindi boy. Instrumentation. Control engineering. Akala ko easy yung basa ko.
Kasi yung ICE 01 tayo Thursday, sabi niya. Balik kayo, Monday pa nga. Anyway, ayun. Sorry. Ayan. So, moving on dun sa number 17 ng problem set sa MMW. So, ang tanong, the second term of geometric sequence is equal to 6 and the fifth term daw is equals to 48. So, find the eighth term. Ang gagawin lang naman dyan, and almost similar sa kanina sa arithmetic. So, di ba, alam naman natin ang formula ng kung nakinig kayo kanina is a sub 1 times r raised to n minus 1. Sunod, so given na yung G2 at G5, so just write different equations. G2, which is, G2 is just 6 is equals to a sub 1, tapos ang ratio natin is wala. Tapos ang n natin is 2. So, magiging 2 minus 1. Yun, nag-log. Then, sa kabila naman, we have 48. So, a sub 1 r 5 minus 1. So, we have 6 is equals to a sub 1 r raised to 1 or r na lang. Then 48 is equals to a sub 1 times r raised to 2. Wait, 5 pala, sorry. 4 rather, 4. Okay, so we have now this equation. So 6 equals a sub 1 times r and 48 is equals to a sub 1 and times r raised to 4. So, magiging 6 is equals to a sub 1, tapos divide both sides by r. And we have 48 r raised to 4 equals to a sub 1. Kaya dyan, nakita natin, a sub 1 parehas. So, a sub 1 is equals to a sub 1 where the a sub 1 sa kabila is 6 over r is equals to 48 over R4. Then, pag-change ng position. So, we have R is to 4 over R equals to 48 over 6. Now, R is to 4, cancel, divide mo lang. So, R is to 3, is to 8, then cube root. So, we have R is equals to 2, positive 2. So, nahanap natin yung R. So, balik ulit tayo sa equation. So, given na yung ating A sub 5, G sub 5 rather. Given na yung, ba't ang gamit ko? Wait lang. G nga pala. Sorry. G. Ayan, sorry. G sub 1. Ayan, so, given na yung ating R, so alam natin yung R natin which is positive 2. Hanapin daw natin yung G of 8. So, what we're just, kung anong ang gagawin na natin, ay, same case is sa sa arithmetic kanina. So, in this case, G sub 8 is equals to, ang gagamitin na natin ay yung G sub 5. G sub 5 R raised to N minus 5. Dahil same case nga dun sa sinasabing arithmetic na yung 1 dito sa N minus 1 represents the G of 1, G sub 1 dito. So, kung ito yung 5, ay di 5 din yung pagmamayasal sa taas. In this case, G sub 5 is 48 times ang R natin which is 2
raised to 8 minus 5 because of 48 times 2 raised to 3 or 48 times 8 is equals to 384. Yan yung sagot sa number 17 ng problem set sa MMW. So, okay ba guys? Get, okay ba? Okay ba? Gets ba? Gets ba yan? Number 17 yan guys. Okay na ba? Heart nga. Patapos na tayo. Last ano na to? Yung sunod ay last na. Okay na ba? Heart nga kaya pag okay na. Ayan. Sinabi ko na yan. Ayun na yung sagot na yan. T84. Sunod. Okay, sunod tayo. Last topic which is the quadratic. So, quadratic. Ilalag na naman. Quadratic sequence. Sa sum ng quadratic sequence, ko tanda. Pero di-discuss ko na lang yung quadratic sequence na paghahanap lang ng formula. Una, hanapin mo yung formula ng quadratic sequence at sunod, hanapin natin ang nth term ng isang quadratic sequence. So let's say we have ano nga yung example ko noon? Yung given dun sa short quiz. Nakalimutan ko. Wait, tinatandaan ko. Di ko sure. Ang tanda ko doon ay 9. Wait, 9 tuloy. Tanda ko doon ay 6. Hindi 7 ata. Sige, ayun na. Same din naman. 6, 8, 12, 18, saka, and so on. 6, 8, 12, 18. Tapos ang tatanong, find form the formula of Qn, then find Q sub say 30 na lang. So, we have this sequence 6, 8, 12, 18. Anong napansin nyo? Pansin nyo, yung 6, 8, 12, 18, meron silang increasing number ng differences. So, we have 2, we have 4, we have 6, and so on yan. And itong 2, 4, 6, may common difference ulit, which is 2 and 2. Ito, yung sinasabi kong second common difference kanina, kung nakita ko na-screenshot yung kanina kong sinabi about quadratic sequence. So, we have the second, ano ko na lang, numerical value. Second common difference. A second common difference, dyan magbabase yung pinakang first part ng ating formula. So, di ba, tandaan nyo naman ng ang quadratic formula, n squared plus 2n plus 2. So, ano pala? 1, sorry. Plus 1. N squared plus 2n plus 1. Yan yung common, o kaya x squared plus 2xy plus 4 squared. Same din yan. Yan, mga quadratic formulas to. Quadratic yan. So, 6, 8, 12, 18, 2, 4, 6, taging 2 at 2 na lang sa dulo. Una, para mahanap yung formula, kasi bago natin mahanap yung Q13, aalamin mo natin yung formula. Itong equation na to. Nung sequence na to. So, start tayo sa second common difference. So, lagay tayo ng n squared sa una. Then,
yung second common difference, lagi niyong i-divide sa 2. Kahit odd number yan. Mapa 3 man yung second common difference, mapa 4 man yan, mapa 5, 6, 7, 8, 9, 10. Laging divided by 2. Diba yan? May nalipad-lipad. So, divided by 2. So, ang second common difference natin, or let's say, D2 is equals to 2. So, divide lagi yan by 2 para mahanap yung A or X. Sige, A lang. A na yan. So, in this case, 2 divided by 2 is 1. So, kahit di na natin ilagay, pero lagay na natin. Sunod. Yung n squared, itong n squared natin, bababa ko, wait lang. So, yung 6, 8, 6, 8, 12, 18. So, let's say may n squared tayo. Maglalagay ka lang ng common value sa I mean yung simula 1 and so on, 1 to 4. So, n squared, simula tayo from 1. So, 1 squared is 1. Sunod. Ano sunod natin? So, 2 squared is 4. Sunod, 3. 3 squared is... Ay, 3, wait lang. 2. So, and 3 squared is 9. Sunod, 4 squared is 16. Pag-minusin nyo lang lahat. So, we have 5, 4, 3, 2. Dito, sa 5, 4, 3, 2, gagawan natin siya ng formula na. Yan, based yan sa sa given. So, ang formula dito, if I'm not mistaken, sisagbay na siya ng 1. Puro 1. So, we have, tapos start tayo sa 5. So, magiging 5. Wait lang Ngayon ko lang ito na-encounter ulit And minus. Wait, so ang n natin is 1. So, pwede natin sabihin n squared 2n plus 1. Or rather 4n plus 2n. Hindi ko tanda paano kasi nakuha. Wait lang. Inisip ko. Basta naman to. Okay na magtagal. 2n minus Wait. Parang negative minus 2 n plus 3 ata ito. So, try natin. 2 times 1 is negative. Negative 2 times 1 is negative 2. Oh, wait. Kung 2 times 2, 4. Oh, hindi pala. Hindi Wait lang. Wait lang.
Ayan, tanda ko na. Tama ata to. So, ginamit ko na lang yung arithmetic sequence para makuha yun. Ito. So, magiging, di ba 5, 4, 3, 2, 1. So, magiging, guys, magiging 5, so A sub 1 natin, plus, n minus 1 times d, tapos 5 plus dn minus d. In this case, ang common difference natin is negative 1. Kasi 4 minus 5 is negative 1. So magiging 5 minus n plus 1. So magiging n plus 6. So para ma-prove, start tayo sa 1. So negative 1 is 1. Negative 1 rather, plus 6 is 5. Sunod, 2. So, negative 2 plus 6 is 4. So, 3. Negative 3 plus 6 is 3. And so on, pababa siya ng pababa. So, itong negative n plus 6, yun yung idudugtong nyo dito sa n squared. So, magiging negative n plus 6. Yan na yan. So, bali ang final answer natin sa problem na find the formula of q sub n. So, q sub n is equal to n squared minus n plus 6. Ayan. So, ito na yung final, So, para ma-prove to, check natin sa sa n sub 1, or qn sub 1. Ay, qn sub 2 na lang. Q sub 2 equals to 2 square minus 2 plus 6, then 4 minus 2 plus 6 equals to 8. Kasi 6 plus 4 is 10 minus 2, 8. Yan, tama. Okay, next. Ang tanong naman, find Q13. So, we have already found the formula. So, let's say Q13 is equals to 13 squared minus 13 plus 6. Then, 13 squared is 169 minus 13 plus 6. Then, 156 plus 6 is equals to 162. So, yun lang. Q sub 13, gamitin lang yung formula na to. Based lang doon sa sequence na quadratic sequence. Okay, gets ba? Yun lang halos ang naging process dun. So, siguro, ang screenshot nyo na ito. Ay, ito. Yan. Yan, tapos ito. Ito na pala yan. Ito yung process eh. Ito yung process. Ginamit ko lang yung arithmetic sequence. Dito sa part lang na to. Para lang mahanap yung kadugtong na n plus something. Ito kasi, makukuha nyo yung an squared or yung value ng coefficients through dividing the second common difference by 2. So, ang second common difference is 2, so divide by 2 is 1. Kaya ito naging 1n squared. Tapos yung sa natitirang dalawa, gumamit na lang ako ng arithmetic sequence. Pero para makuha yun, gagamitin nyo muna yung nakuha nyong n squared, which dito yung napupunta, then plot 1 squared, 2 squared, 3 squared, 4 squared. Sunod-sunod lang lagi yan. 1, 2, 3, 4 lang lagi. Then, minus nyo dun sa given na sequence, which is C, 6, 8, 12, 18. Then minus, so kung ano makuha nyo, gagawa nyo ng formula. Gagawa nyo ng another set of formulas. Yung 5, 4, 3, 2, gagawa nyo ng formula, gamit naman yung arithmetic sequence. Or arithmetic sequence na ito. So, pag nagamit nyo na, tapos nakuha nyo na itong pinakang shortest answer, edi plot na lang doon sa dulo. So, magiging n squared minus n plus 6. So, doon nakuha yung sagot natin na q sub 13 is equals to 162. Okay ba, guys? Gets na ba? Okay.
Gets na ba guys? Wala na ba kayong tanong? Okay na ba? Pag wala na guys, ibibigay ko na yung ano. Mic kay Kuya Lyndon. Ay, wala na ata kayong tanong.